Good morning po sa inyo lahat. Welcome po sa ating part 2 na ating topic po ay We are born to live by the Spirit. Kahapon po napag-usapan po natin na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng banal na Espiritu para tayo po ay hindi maging orphan sa mundong ito. At nakita po natin merong ginagawa ang Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano, sa buhay ng mga mananampalataya. At ganun nga po sabi doon, sa ating sarili, in us, may ginagawa ang banal na Espiritu at sa pamamagitan po natin may gagawin ang banal na Espiritu. At kahapon nga po napag-usapan natin na ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin bilang mga Kristiyano, nagkakaroon tayo ng access sa Heavenly Father po natin. And through that, sabi nga po doon, nung may access tayo, malaya tayo makakapunta sa kabanal-banalang dako ng Panginoon. At anong pangalawa po ay binabago tayo, nire-renew tayo ng Holy Spirit. So napakaganda po na tayo po ay merong banal na espiritu. Kaya po mga mananampalataya diyan na naniniwala sa ating Panginoong Hesus, naisin po ninyo na kayo po ay daluyan, patuloy araw-araw po na mamuhay po tayo sa espiritu ng Diyos. Meron po akong ituturo sa inyo later kung paano ba natin mai-exercise o paano ba natin magagawa na talagang tayo ay lumalakad at nabubuhay sa banal na espiritu. Ang pangatlo po natin makikita po, ano ba yung ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay, bukod sa meron tayong access sa Heavenly Father natin, binabago tayo ng Panginoon, ng banal na espiritu. Ang pangatlo po, tinetestify ng Holy Spirit at ginagarantiyahan po niya na tayo po yung mga anak niya. Kaya nga po, makikita niyo po ang mga puspos ng banal na espiritu ng mga Kristiyano, kilalang kilala nila ang kanilang sarili kung sino sila kay Kristo Jesus, yung kanilang identity po mga kapatid. Kaya nga po, marami po akong nakikita rin na mga sinasabi nilang sila ay mga mananampalataya, pero lagi silang talunan because hindi nila makita kung sino sila kay Kristo Jesus. Yan po yung kumbaga tinatatakan po tayo ng banal na espiritu. Sinasabi niya paulit-ulit, tinetestify niya, "Oh, ikaw ay anak ng Diyos." At yung pagiging anak mo, may access ka sa Heavenly Father at ikaw ay victorious na kay Christ. Kaya nga po ang banal na espiritu according to Romans 8:16, "The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God." Ulitin ko po, in Romans 8:16 po, hallelujah, the Spirit Himself, sinasabi po dito, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. So, yung spirito natin, ang banal na spirito, can you imagine, nagko-communicate, no? At sinasabi niya, "Oh, ikaw, Pastor Robbie, o ikaw, Robbie, ay anak ng Diyos." Hallelujah. So sana gano'n din po kayo 'no, nire-remind kayo 'no, naririnig niyo yung tinig ng banal na espiritu na, "Oh, sino ka man nanonood sa'kin ngayon, pinapaalala lagi ng Lord sa'yo na ikaw ay anak ng Diyos." Alam niyo pong nare-realize niyo lagi na kayo po'y anak ng Diyos, mag-iiba po ang takbo ng isip ninyo, mag-iiba ang pananaw ninyo sa mundo, mag-iiba yung kilos ninyo. Because kung ang Ama natin ay Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, ano po ang tawag sa kanyang mga anak? 'Di ba po, 'di ba unang-una po diyan, kayo po ay mga prinsesa at prinsipe. Kasi po hari ang ating Ama. So in short, kailangan tayong kumilos din at mamuhay, mag-ugali ng isang royalty. Amen? Kahit di naman po kailangan maging rich tayo financially or materially, pero we are acting yung isang royalty. Even si Jesus Christ po, can you imagine, dito po siya lumaki, he act as a royalty. 'Di ba? Hindi siya nakitaan na naghihikahos ng sa material na bagay. Hindi po niyo makikitaan 'yan. Nagtrabaho po siya bilang karpintero. Humayo siya bilang kagaya mo at kagaya ko rin. So, namuhay siya ng isang tao pero never ko nakita sa salita ng Panginoon sa Biblia na si Jesus po ay naghikahos at hindi niya nakita ang kanilang identity dahil anak po siya ng Diyos. So, nais ng Panginoon gano'n din, matatak po sa atin na tayo po ay mga anak ng Panginoon. Ang pang-apat po, ang banal na espiritu, siya po ay nagtuturo sa atin. He teaches us and also gina-guide niya tayo. Kaya po ang pang-apat, He teaches us and guide us. According to John 14:26, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, sabi po dito, in my name, in Jesus' name, He will teach you all things. Ituturo niya lahat ng bagay. Magbibigay po siya ng revelation. Magbibigay siya ng mga wisdom.
Ang Banal na Espiritu po magtuturo nun. And sabi dito, bring to your remembrance all things that I have said to you. So may mga binabanggit po ang Biblia na kung saan napakarami naman po talaga. Simula Genesis hanggang Revelation, napakarami po yan. Hindi naman po tayo AI, hindi naman tayo robot na kung saan lahat naka-implant sa mind natin from cover to cover ang Bible. There are times na makakalimutan po natin. There are times maaaring nasa atin na nga, alam natin, memory, yung mga salita ng Diyos, pero hindi natin mai-apply. Hindi natin siya mailabas from the mind natin, sa knowledge natin, paano natin siya i-apply at the moment na kailangan natin i-apply ang salita ng Panginoon. So, sino po magsasabi yan? Sino po magre-remind yan? Ang Banal na Espiritu. Kaya nga po, kung kayo po ay nalulukuban ng Banal na Espiritu, yun po yun. Ibibigyan niya kayo ng paalala. Oh, ito yung sinasabi ng Lord sa iyo, ganyan, ganyan, ganyan. So, alam niyo po, napakaganda po na may guidance po tayo sa Panginoon po nagmumula. Panglima po, bukod po sa tayo po ay tinuturuan at ginaguide ng Holy Spirit, panglima po, binibigyan niya tayo ng wisdom and revelation. Yan. So, tinuturuan po niya tayo, no? At pinapahayag po niya, hindi po human revelation po to. Sabi po ng Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So, there are two kinds po ang revelation po pag kayo po ay nagbasa ng Biblia. Una po, pwede nyo pang sabihin na it is the human revelation. Ano pong human revelation? It is the interpretation of your human thinking. Yan. So, ibig sabihin, doon po nagkakagulo po. That's why mayroong mga debate ang iba't ibang klase ng tao because pumapasok po doon yung human thinking, human knowledge upon interpreting the Word of God. So, ang sa atin po ay dapat tayo po ay humihingi ng gabay because alam niyo po ba ang Bible, it is inspired by the Holy Spirit. Ang author po ng Bible, ang author ng Scripture, ay ang Lord, ang Holy Spirit. So kung hindi natin maintindihan, huwag po natin i-interpret ng sarili po natin. Hingin po natin, sapagkat ipinangako po ito ng salita ng Panginoon, sinabi po dito that the Holy Spirit may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. So siya mismo rin, kasi siya yung author, siya yung magpapahayag paano ba ang interpretation nito. In other words po, mahirap i-interpret ang Bible sapagkat ito po ay more on stories, history, at parables. Ngayon, kung mali ang ating interpretation, ibig sabihin, maliligaw din po tayo. At binanggit po sa scripture na ang salita po ng Diyos ay ilaw sa ating pong lalakaran. Ngunit kung ating pong pag-iiralin ng ating pong sariling pag-iisip at pangunawa, ay maaari po tayong maligaw at magkaroon pa ng kanya-kanyang debate. Pero kung ang Banal na Espiritu po, ang siya po magbibigay sa atin ng kapahayagan, siya po magbibigay sa atin ng katuruan, at mag-i-interpret sa pamamagitan ng ating spirito, mag-witness po yan sa ating spirito. Mga kasama at mga kapatid, wala pong pagdidibate sapagkat ito po, kung iisang spirito, magkakaroon po yan ng ugnayan, magkakaroon po ng harmony, magkakaroon po yan ng pagkakaisa. Amen po ba? So, ganyan po ang trabaho ng Holy Spirit. Hindi po yung pagkakanya-kanya, hindi po ito pagkakahiwa-hiwalay, kung hindi ito po ay pagkakasama-sama. Sapagkat iisa lamang po ang Diyos, kaya nga po, kung anong interpretation ng Banal na Espiritu sa isa, ganun din ang interpretation yan sa iba. Amen po ba? That's why, yung po yung pagkakaiba ng interpretation ng mundo at interpretasyon ng Banal na Espiritu. At ang pang-anim po, ang Banal na Espiritu po, tinutulungan tayong mabuhay na may kabanalan. It helps us to live a holy life. In Galatians 5:16, 22, 23 to 25, sabi dito, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So, pag tayo po lumalakad sa Espiritu ng Diyos, hindi tayo na lalakad sa laman. Ibig sabihin, hindi na mapupulfill o hindi namang magiging makapangyarihan sa atin ang laman. Ang laman po kasi, yan po yung nagtutulak sa atin ng kasalanan. Yung desire ng laman po natin. Just like nga yung unang tao sa mundong ito, yung po laman niya ang nagtulak kung bakit niya kinuha yung bunga at ito po'y kinain niya. So sabi pa dito ng Galatians 22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness,
And in verse 23, gentleness and self-control. Ito po yung siyam na bunga ng banal na espiritu na kailangan ito ay nagmamanifest sa isang mga Kristiyanong tunay at mga genuine na Christian sapagkat ito po yung output, result, prutas ng banal na espiritu po sa isang mga taong na kay Kristo Jesus at pinangungunahan po ng Espiritu ng Diyos. At ang verse 23 to 25, sabi po dito, and those who are in Christ have crucified the flesh with its passion and desire. If we live in the Spirit, let us walk also in the Spirit. So kung nakay Kristo po tayo, babalik po tayo doon sa cross, di ba? Kung nakay Kristo po tayo, ang ating lumang pagkatao, ang ating laman, yung desire na to na makasalanan ay naipako na po. At kailangan po natin mamuhay at lumakad sa Espiritu. So paano po ba yan? Patuloy po tayo mag-aaral po. Patuloy, subaybayan po ninyo itong ating pinag-aaralan. Paano ba talaga ako mamumuhay bilang Kristiyano? Kasi nga po mahirap kung wala pong Holy Spirit talaga maging banal. Kaya nga po tinutulungan niya tayo maging banal po, maging righteous po sa mata ng Diyos. So patuloy niyo pong subaybayan ang ating pong vlog po at patuloy po ninyong pag-aralan ang ating pong topic na sa ganun po maisabuhay po natin ito. Manalangin po tayo. Salamat po o Diyos sa inyo pong mga tinuturo sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay, Panginoon. At tunay nga, Lord God, gabayan niyo po ang lahat. O Diyos, na tunay nga kayo po ang magbigay sa kanila ng revelasyon. At makita nila, Lord God, kung paano ang salita po ninyo nangungusap sa bawat mananampalataya na nagsasaliksik sa iyo. Purihin ka at sambahin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita po tayo sa part 3 po nitong ating topic po.